29 na taong gulang na si Marian. Magandang dalaga, maputi at may artistahing itsura na madaling mapansin ng kahit na sino. Pero sa kabila ng kanyang ganda at edad, no boyfriend since birth pa siya. Hindi dahil sa wala siyang pagkakataon, kundi dahil wala talaga siyang interes sa mga lalaki. Para sa kanya, mas mahalaga ang katahimikan, ang pangarap at ang sariling mundo kaysa sa pakikipagrelasyon na hindi naman niya maramdaman. 2 taon pa lang siya sa trabaho niya pero pakiramdam niya ay 30 taon na siyang nagdurusa roon. Hindi naman ang mismong trabaho ang problema. Kaya niya ang gawain. Sanay siya sa pressure. Ang totoong dahilan ay ang mga toxic niyang katrabaho. Araw-araw ay puro intriga, plastikan at paligsahan kung sino ang mas lamang. Unti-unti, naubos ang sigla ni Marian. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kinaya. Isang gabi, kausap niya sa telepono ang matalik niyang kaibigan na si Aya. Kaklase niya nung college. Doon niya binuhos ang lahat ng sama ng loob niya. Ang pagod at ang inis sa mga katrabaho. Alam mo, pagod na talaga ako, Aya. Ayoko na talaga, kaya nag-resign na ako. Tahimik lang na nakikinig si Aya bago nagsalita. Kung gusto mo, dito ko na lang muna. Bigla nitong alok. Total wala ka namang trabaho ngayon, di ba? Napaisip si Marian. Diyan? Oo, bakasyon ka dito. Pagpipilit ni Aya. Masarap dito, no? Presko ang hangin. Magaganda ang view. Tahimik. Kailangan mo yan sa ngayon. Sandaling natahimik si Marian. Inisip niya ang buhay sa lungsod. Ang ingay, stress at ang magulong isip. Kumpara sa inaalok ni Aya na pahinga, parang mas malinaw ang sagot. Okay, sige. Mahina niyang tugon. Pupunta ako. Hindi alam ni Marian na sa kanyang simpleng desisyong yun, magsisimulang magbago ang takbo ng buhay pag-ibig niya. Pagkalipas ng halos 1 linggo, dumating si Marian sa probinsya kung saan nakatira si Aya. Sinalubong siya ng preskong hangin, malalawak na tanawin at ang katahimikang matagal niya nang hindi nararanasan. Makikita ang mga bundok, mga puno sa gilid ng daan at ang sariwang hangin. Grabe, sambit ni Marian habang bumababa ng sasakyan. Ay, parang nakahinga ako ulit ah. Ngumiti naman si Aya. Sabi ko sa iyo eh. Ang bahay nila Aya ay nasa isang tahimik na lugar. Hindi yon kalakihan pero maaliwalas. May malawak na bakuran at may mga tanim na halaman. Mga 30 minutos lang ay may dagat ka nang matatanaw. Sa paligid, iilan lamang ang bahay at karamihan ay magkakalayo. Isa sa mga unang napansin ni Marian ay ang malaking bahay sa tapat ng bahay nila Aya. Malawak ang bakuran noon at halatang may kaya ang may-ari. Ang ganda ng bahay na yan ah, wika ni Marian. Kay Mang Jun yan, sagot ni Aya. Kaibigan ni Papa. Mabait yan. Tsaka, balo na yata yan matagal na. Pihikan kasi kaya ayan, may edad na lang di pa nagkakaanak. Wala kasi silang anak nung dati niyang asawa. Pagdadaldal ni Aya. Hindi naman na nagtanong pa si Marian dahil wala naman siyang pakialam at interes. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla ng dalaga. Gumigising siya ng maaga, naglalakad-lakad sa bakuran, kumukuha ng mga litrato ng tanawin. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, hindi na siya nagmamadali dahil walang alarm na gumigising sa kanya. Isang hapon noon, habang nakatambay si Marian sa bakuran, may napansin siyang lalaking palabas ng malaking bahay. Doon sa tapat, matangkad, moreno, at kahit may edad na ang matanda, tuwid na tuwid pa rin ang tindig nito. At higit sa lahat,
May itsura kahit may edad na. Simple lang ang suot nito. Puting polo at maong. Pero may kakaibang dating. Yan si Mang Jun. Bulong ni Aya na nasa tabi niya na pala. Guwapo no? Parang iyan venerasyon. Pagbibiro pa nito. Napatingin si Marian. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong pumukaw ng kanyang pansin. Napansin naman ng matandang si Jun ang tingin ni Marian at bahagyang tumango ito sa dalaga bilang pagbati. Hindi agad nakaiwas si Marian. Sa halip, ngumiti na lamang din siya dito. Isang ngiting hindi niya planado. Nang mga sandaling yon, may kung anong kumabog sa loob ng puso o dibdib ni Marian. At kinagabihan nga, habang nakahiga siya sa may kama, hindi mawala sa isip niya ang mukha ng matanda. Pinapagalitan na nga niyang kanyang sarili. Ano ba to? Wala naman akong interes sa ganyan Tsaka lolo ko na yun Bulong pa ng dalaga. Pero sa kabila ng pagtanggi niya, ramdam niyang may nagbago. Isang pakiramdam na bago, kakaiba, at nakakatakot. Hindi pa niya alam kung sino talaga si Jun. Hindi niya alam ang mga sugat sa nakaraan nito at ang katahimikang dala ng pagiging mag-isa nito. Ang alam lamang ni Marian, sa probinsyang pinuntahan niya para magpahinga sana, may isang lalaking unti-unting papasok sa puso niyang hindi pa nakakaranas na umibig. Kinabukasan, maagang nagising noon si Marian. Hindi dahil sa alarm ng kanyang cellphone, kundi dahil sa mga boses na naririnig niya mula sa labas. Maliwanag na ang sikat ng araw at malamig ang hangin na pumapasok sa bintana. Napabangon siya at sumilip sa beranda. Doon niya nakita si Jun. Nakaupo ito sa isang kahoy na upuan, kaharap ang ama ni Aya at nagkukwentuhan. Napatingin siya kay Jun at napatitig dito. Simple lang ang suot nito, puting t-shirt at short. Pero kahit ganun, may dating pa rin to sa kanya. Ang postura nito ay tuwid at ang boses nito ay napakakalmado. Bahagyang napaatras si Marian. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito ng ganun kaaga. At lalong hindi niya inaasahan na titibok ng mabilis ang kanyang puso. Bagong gising siya, gusot-gusot ang buhok, nakasuot lang ng pambahay. Kalma, kalma self. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang inaayos ang sarili at lumabas ng silid. Pagdating niya sa kusina, naamoy niya ang bagong timpla ng kape. Nandoon si Jun, nakatayo sa may counter, maingat na nagsasalin ng mainit na tubig sa tasa. Nagulat pa ang matanda nang makita siya. Magandang umaga. Mahinahon itong bati. Good morning din po. Sagot ni Marian na bahagyang nahihiya pa. Napansin ni Jun ang itsura ng dalaga. Ang natural nitong ganda kahit walang kaayos-ayos. Ang maputing balat at ang inosenteng ekspresyon ng mukha nito. Ngumiti ang matanda. Kape, gusto mo ba? Alok niya. Kakatimpla ko lamang nito. Nagdalawang isip pa si Marian pero tumango rin. Sige po. Salamat. Inabot ni Jun ang tasa. Maingat na para bang may iniingatan. Nang magpang-abot ang kanilang mga kamay, saglit silang nagkatinginan. Isang segundo, pero sapat para maramdaman ni Marian ang kakaibang init sa puso niya. Salamat po, Mang Jun. Mahina niyang sabi. Jun na lang. Sagot ng lalaki. Huwag mo nang lagyan ng Mang. Napakatanda ko ng pakinggan. Napangiti si Marian nang hindi sinasadya. Sige po. Jun. Naupo sila sa mesa. May kaunting distansya. Uminom sila ng kape hanggang sa maya-maya si Jun ang unang nagsalita. Ikaw ang kaibigan ni Aya. Kanina ka pa nga namin pinag-uusapan ng papa niya. Wika nito. Napakunot ang noo ni Marian. Talaga po? Oo.
Sagot ni June. Sabi niya'y galing ka raw ng Maynila. Tumango si Marian. Opo, napagod sa buhay ng lungsod kaya nagpunta muna ako dito. Tahimik na tumatango si June. Parang naiintindihan. Minsan talaga ay kailangan ng pahinga. Hindi lang ng katawan, kundi pati na rin ng isip. Sa simpleng usapan, unti-unting nabawasan ang kaba ni Marian. May kakaibang gaan sa presensya ni June. Hindi ito mapilit magsalita, hindi rin siya tinatanong ng mga bagay na ayaw niyang sagutin. Ilang sandali pa, dumating si Aya at ang papa nito. Mas naging masigla na ang paligid. Nagkaroon na ng tawanan at paminsan-minsan ay napapatingin si Marian kay June nang hindi niya namamalayan. Matapos ang almusal, lumabas ang ama ni Aya para maglakad-lakad muna sa bakuran. Naiwan sa kusina sina Marian at Mang June. Salamat po sa kape kanina ha, sabi ni Marian habang nagliligpit. Walang anuman yun, sagot ni June. Kung gusto mo, pwede kitang ipasyal dito minsan. Napatingin si Marian sa kanya at nagulat. Talaga po? Oo naman, sagot ng matanda. Maraming magagandang lugar dito na hindi alam ng mga turista. Sandaling napaisip si Marian. Hindi talaga siya sanay tumanggap ng ganoong alok, lalo na mula sa lalaking kakikilala pa lamang niya. Pero sa halip na tumanggi, tumango na lamang siya. Sige po. Ngumiti si June. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na silang nagkikita. Minsan sa umaga, minsan naman sa hapon, at may mga pagkakataon pa nga na nagkukwentuhan sila sa beranda para kilalanin ang isa't isa. Unti-unting nakilala ni Marian si Mang June. Isa pala tong negosyante sa lugar na iyon. May mga paupahang lupa, may resort, at may malaking hardware sa bayan. Tahimik ang pamumuhay nito, hindi ito mayabang. Sinabi rin ito na byuda na siya o byudo na siya matagal na. Pumanaw ang asawa niya, 3 taon pa lang daw silang kasal. At simula noon ay mag-isa na siyang namuhay. Hindi rin sila nagkaroon ng anak. Hindi ka ba nalulungkot? Minsang tanong ni Marian. Ngumiti naman si June. Nalulungkot din naman minsan, lalo na sa gabi. Mag-isa ka lang at sobrang tahimik. Hindi sumagot si Marian. Sa halip na patingin siya sa malayo. Sa unang pagkakataon, may pakiramdam siyang gusto niyang punan ang katahimikang yun. Noong gabi na, habang nakahiga siya sa may kama niya, iniisip ni Marian ang lahat ng nangyari. No boyfriend since birth siya. Wala siyang interes sa mga lalaki. Pero bakit ngayon, may isang lalaking unti-unting gumigising sa damdamin niyang matagal nang natutulog. Maaliwalas ang umaga nung yayain ni June si Marian na gumala. May dala itong pick-up na sasakyan. Nakasuot si Marian noon ng preskong damit. May bahagyang kaba sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Gusto mo muna bang makita yung resort? Alok ni June habang nakatayo to sa may gate nila Aya. Hindi pa masyadong dinadayo yun. Napatingin si Marian kay Aya na nasa sala. Abala to sa cellphone. Aya, sumama ka kaya? Yaya niya sa kaibigan. Tumawa si Aya at umiling. Pass muna ako dyan, Bes. Sigurado ka ba? Giit ni Marian. Gumisi si Aya at nilapitan siya. Bahagyang hininaan ang boses. Kayo na lang, para naman magkaroon ka ng time na makilala si June. Namula si Marian. Aya naman. Malay mo, dugtong ni Aya na may biro sa tono. Siya pala ang dawan mo. Napailing si Marian pero may ngiting hindi maitago. Hindi siya tumutol doon. Sa biyahe, tahimik sila ni June. Hindi awkward ang katahimikan. Sa lip ay para silang kontento. Tanaw ang dagat sa gilid ng daan at bawat liko ay may magandang tanawin.
Pagdating nila sa resort ni June, napahanga si Marian. Napakaaliwalas. May ilang kubo, malinis ang paligid at diretsong tanaw ang dagat. Halos wala pang katao-tao. Ang ganda, sambit ni Marian. Sabay silang naglakad. Salamat sa pagyaya ha, sabi ni Marian. Matagal na akong hindi nakakaranas ng ganito. Napatingin si June sa kanya. Masaya akong pumayag ka. Salamat din. Umupo muna sila sa isang kubo. May dala si June na inumin at merienda. Simple lang siya pero ramdam ni Marian ang pagiging maasikaso ng matanda. Hindi talaga siya sanay sa ganong pagtrato. June? Biglang sabi ni Marian. Tila nagugulat din siya sa kanyang sarili. Pwede ba akong magtanong? Anong tanong? Mahinahon itong sabi. Hindi ka ba natatakot na muling magmahal? Kaya mo bang buksan ulit yung puso mo? Sandaling natahimik si June. Tumingin to sa dagat bago sumagot. Matagal na akong natutong mamuhay mag-isa. Pero may mga araw na may kulang pa rin. At may araw talagang naghahanap ako ng presensya ng isang babae. Hindi nagsalita si Marian. Sa halip, inilapit niya ang bahagya ang sarili. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Malakas at hindi pamilyar. Lumipas ang oras, naging malamig na ang hangin. Nagpasya silang umuwi, pero bago yun, huminto muna sila sa isang maliit na cottage na bahagi ng resort. Magpahinga muna tayo dito. Malayo-layo pa ang biyahe pa uwi. Pumasok sila ni Marian. May bintana na tanaw ang dagat. Umupo si Marian sa gilid ng kama at bahagyang kinakabahan. Si June, sinara ang pinto. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa dalaga. Tumango si Marian pero halata ang kakaibang emosyon sa mga mata nito. June? Mahinang sabi ng dalaga. Nanginginig ang boses. May gusto akong sabihin eh. Huminga ng malalim si Marian. Ano yun? Alam mo bang hindi ko pa nararanasan na magkaroon ng boyfriend? Alam mo bang wala pa akong first kiss? Nagulat si June. Bakit mo sinasabi ang mga yan sa akin? Kasi gusto kong maranasan ang pakiramdam na maging buo. Na maging isang tunay na babae. At gusto kong sa'yo ko maranasan lahat ng yun. Napatingin si June sa kanya ng diretsyo. Kaya mo ba akong alagaan, June? Hindi agad nakasagot si June. Natameme to. Maya-maya, nang makarecover, lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Marian. Maingat at parang nangihingi pa rin ng pahintulot. Kung yun ang gusto mo, bababa ang boss ng matanda. Kayang-kaya ko yun. Hindi kita sasaktan. Nagkatinginan silang dalawa. Ang halik na sumunod ay banayad at punong-puno ng emosyon. Para bang nakalutang sa langit si Marian nang maramdaman niya ang unang halik niya. Ang unang halik sa labi ng matanda. Ganun pala yun. Nakakaliw. Para siyang nangihina dahil nangangatog ang tuhod niya. At isa pa, ramdam niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Sigurado ka ba, Marian? Alam mo ba kung gaano ako nananabik? Lalo na't unang kita ko pa lang sa'yo. Nabighani na ako. Namumula ang pisngi ni Marian ng mga sandaling yon. Tumango siya. Gusto kita. At sa tanda kong to, malapit na akong mawala sa kalendaryo. Gusto kong ikaw ang maging una kong karanasan, June. Kahit pa, matanda ka na. Biro pa ni Marian. Natawa naman si June. Matanda man ako, pero malakas pa rin ang tuhod ko. Nung gabing iyon, may nangyari sa pagitan nilang dalawa. Hindi dahil sa init lang ng sandali, kundi dahil sa tiwalang unti-unting nabuo. Isang desisyong tahimik, pinili at may kasamang takot at pag-asa. Kinabukasan,
Nagising si Marian na may kakaibang gaan sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi niya rin alam kung paano ba niya haharapin ang bukas. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Sa resort na iyon, tuluyan nang nagbukas ang puso niyang matagal nang sarado. At ang lalaking nagbukas noon ay walang iba kundi si June. Dumating ang araw ng pagbabalik sa Maynila ni Marian. Parang biglang bumilis ang oras magmula nang dumating siya sa probinsya at makilala niya si June. Ang 2 linggong pahinga ay tila naging isang tibok lang ng puso. Maaga siyang nagising nung time na yon. Nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik na pinagmamasdan ang liwanag na pumapasok sa bintana. May halong lungkot at pasasalamat siyang nararamdaman. Hindi niya kasi inakala na ang pagpunta niya roon para magpahinga ay magiging dahilan para matuklasan ang isang damdaming matagal niya nang hindi nararamdaman. Sa sala, nadatnan niya si Aya at ang ama nito. May nakahanda ng agahan. "Aalis ka na pala ngayon," sabi ng ama ni Aya habang nagsasali ng kape. "Opo," sagot ni Marian na bahagyang nakangiti. "Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin Tumango ang matanda. "Anytime, ituring mo na rin tong bahay mo." Napatingin si Marian kay Aya. Lumapit siya sa kaibigan at mahigpit tong niyakap. "Salamat Kung hindi dahil sa'yo, hindi talaga ako makakapagpahinga ng ganito," sabi niya dito. Ngumiti naman si Aya na tila may kakaibang kislap sa mga mata. Hindi lang naman pahingang nakuha mo dito, di ba? Bahagyang natawa si Marian sa biro ng kaibigan. "Sikreto lang natin yun "Oo, gaga ka talaga. At bumigay ka naman agad." Tatawa-tawang sabi ng kaibigan. Wala marupok. "Mag-ingat ka sa Maynila at huwag mong kakalimutan yung sarili mo," dagdag pa ni Aya. Tumango si Marian, hindi na siya nagsalita pa. Bandang hapon, dumating si June para ihatid siya. Nakasuot lamang si June ng simpleng polo at pantalon. Pero makikita ang lungkot sa mga mata nito na hindi maitago. "Ready ka na ba?" tanong ni June. "Oo," sagot niya kahit halatang may alinlangan. Nagpaalam na siya kina Aya at sa ama nito. Mayakap at may ngiti, pero may lungkot ding nakatago sa likod ng lahat. Sa biyahe, tahimik lamang silang dalawa. Minsan ay napapatingin si Marian sa bintana. "June?" Biglang sabi ni Marian nang hindi tumitingin. "Salamat Sa lahat," dugtong niya. Hindi agad sumagot si June. "Ako ang dapat magpasalamat, Marian, dahil dumating ka." Lumalim ang katahimikan hanggang sa sumapit ang gabi. Huminto muna si June sa gilid ng kalsada. Isang lugar na tanaw pa rin ang dagat. Maliwanag ang buwan. "Pwede tayo magpahinga muna sandali." Bumaba sila ng sasakyan. Malamig ang simoy ng hangin at ang liwanag ng buwan ay sapat para makita nila ang isa't isa. Lumapit si June at dahan-dahang hinawakan ng kamay ng dalaga. Parang tinatanong pa nga ang dalaga kung pwede. Hindi naman umiwas si Marian at sa halip, hinigpitan niya pa ang pagkakahawak ni June. Maya-maya pa'y nagkatinginan silang dalawa. Nilapit ni June ang mukha niya kay Marian at nung masandaling yun, alam ni Marian ang mangyayari. Isang halik ang namagitan sa kanilang dalawa. Sa loob ng sasakyan, sa katahimikan ng gabi, muling binigay ni Marian ang sarili kay June. "Bibisitahin kita, huwag kang mag-alala." Hinalikan niya ang noo ni Marian. "Hihintayin kita, June." Lumipas ang mga buwan matapos bumalik si Marian sa Maynila. Balik sa ingay ng lungsod. Balik sa mabilis na oras at dating ritmo ng buhay. Nakahanap siya ng bagong trabaho, mas maayos at mas tahimik. Higit sa lahat, hindi na toxic ang mga kasama.
Pero sa kabila ng pagiging abala, may isang bahagi ng puso niya ang nananatili sa probinsya. Hindi man sila araw-araw nagkakausap ni June, sapat ang mga mensahe at tawag para mapanatili ang koneksyon. Sa bawat kumain ka na ba, mag-iingat ka, ramdam na ramdam ni Marian ang presensya ng lalaking nagbukas ng puso niya. May mga gabing tahimik siyang nakatingin sa bintana ng apartment niya. Iniisip kung tama ba ang pinasok niyang damdamin. Alam niyang malayo ang agwat ng edad nilang dalawa ni June. Magkaiba rin ang mundo nila. Pero sa tuwing maririnig niya ang boses ng lalaki sa kabilang linya, nawawala ang lahat ng tanong. Samantala sa probinsya, hindi rin naging madali para kay June ang malumipas na buwan. Bumalik ang katahimikan sa bahay at sa gabi. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang katahimikan ngayon ay may hinihintay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa beranda, malinaw ang desisyong nabuo sa isip niya. Hindi naman na siya bata at ayaw na niyang ipagpaliban pa ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Kinabukasan, nakipag-usap siya sa ama ni Aya. Humingi dito ng payo. Inamin niya dito ang relasyon nilang dalawa ni Marian. Inihanda niya ang sarili. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Alam niyang hindi madali ang haharapin niya pero buo ang loob niya. Isang hapon, habang abala si Marian sa trabaho niya, may biglang tumawag sa kanya. "Marian," sabi ng boses sa kabilang linya. Natigilan siya. "June?" Napangiti ang dalaga kahit hindi niya ito nakikita. "Napatawag ka?" "Nandito ako sa Maynila. Pwede ba kitang makita?" Nanlaki ang mga mata ni Marian. "Ngayon?" "Oo, kung pwede," sagot nito. Hindi na nagdalawang isip si Marian. Nagpaalam siya agad at halos tumakbo palabas ng opisina. Sa isang cafe sila nagkita. Isang lugar na tahimik. Pagpasok ni June, agad siyang nakita ni Marian. Tumayo siya at bago pa man may makapagsalita, niyakap siya ng lalaki. Mahigpit at totoo, punong-puno ng pananabik. "Namiss kita," mahinang sabi ni June. "Ako rin naman sagot ni Marian. Nag-usap sila ng matagal-tagal tungkol sa trabaho, sa mga araw na lumipas, ngunit may kakaibang seryoso sa kilos ni June. Para bang may dalatong bagay na mabigat at hindi nito masabi. Matapos magkape, niyaya muna ni June na maglakad-lakad sa isang parke si Marian. Tahimik ang paligid doon. Malamig din ang hangin. "Marian," biglang sabi ni June. Huminto sila sa paglalakad. Tumingin ang dalaga sa kanya. "May problema ba?" Huminga ng malalim si June. Daan-daan siyang lumuhod sa harapan ni Marian at kinuha ang maliit na kahon mula sa bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Marian. "June, anong ginagawa mo?" Tumingala si June, diretso sa mga mata ng dalaga. "Hindi ako perpekto, Marian. May edad na ako, may nakaraan. Pero simula nang dumating ka sa buhay ko, natutunan kong muli kung paano ang magmahal." Binuksan niya ang kahon at tumambad ang isang singsing. "Marian," dugtong nito, "ibibigay mo ba sa akin ang kamay mo habang buhay?" Napahawak pa si Marian sa kanyang bibig. Pumatak ang luha na matagal na niyang pinipigilan. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa kasiguraduhan. "Oo naman," sagot niya, umiiyak at tumatawa sa parehong sandali. "Oo, June. Papakasalan kita." Tumayo si June at sinuot ang singsing sa daliri ni Marian. Mahigpit niya itong niyakap, na para bang ayaw niya na itong pakawalan pa. Pagkalipas pa ng ilang buwan, bumalik sila sa probinsya hindi na bilang bisita, kundi bilang magkasintahang may pangakong tinupad. Pumunta rin sila sa bahay nila Marian sa probinsya nito at doon formal na hiningi ni June ang kamay nito sa mga magulang ng dalaga. Mabilis namang natanggap ng lahat ang kanilang relasyon
lalo na't kitang-kita naman ang saya sa mukha ni Marian. Isang simpleng kasalan ang naganap, hindi ganon kaenggrande, pero punong-puno ng pagmamahal. Nandun si Aya, ang ama nito, ang mga magulang ni Marian at ang ilang piling kaibigan. Sa tabing dagat sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, nagpalitan sila ng sumpaan. Pipiliin kita araw-araw. At pipiliin kong manatili, sagot ni Marian. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang nakatingin sa dagat. Ang dating dalagang walang interes sa pag-ibig at ang lalaking matagal nang mag-isa. Ngayon ay iisa na ang direksyon. Hindi perpekto ang mundo. Hindi rin perpekto ang kanilang kwento. Pero totoo to. Pinili nila at pinaglaban ang isa't isa. Sa katahimikan ng probinsya, sa isang simpleng buhay, datagpuan nila ang pag-ibig na hindi nila hinanap. Pero kusang dumating at buong puso nilang tinanggap. The end.